Live mula sa GMA Network Center. 20 taonang nakatutok. 24 oras. Ang inyo pong nakikita ay ang satellite image ng bagyong Igme na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ilang araw lang matapos makalabas ng PAR ang bagyong Hener at Helen. Ito na ang ikalimang bagyo ngayong Setyembre at ikasyam ngayong taon. May itinaas ng wind signal ang Pag-asa. Inaasahang hahatakin at palalakasin ng bagyong Igme ang habagat, kaya paghandaan ang mga pag-ulan. Ang mapang detalye tungkol sa magiging lagay ng panahon, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naunsyame ang pansamantalang paglaya ni Alice Go kahit nagbayad ng tripleng piyansa para sa 2 kasong graft sa Valenzuela Regional Trial Court. Muli kasi siyang inaresto dahil sa bagong arrest warrant para sa kasong qualified human trafficking na isinampa sa Pasig RTC. Nakatutok si Ian Cruz. Naka-Kevlar helmet at vest muli si dismissed Banban Mayor Alice Go na mabilis ipinasok sa Valenzuela Hall of Justice bilang bahagi ng mahigpit na seguridad. Pagpatak ng 1:30, iniharap siya kay Judge Elena Amigo Amano ng Branch 282 pero hindi natuloy ang pagbasa ng sakdal para sa 2 kaso ng graft. May nakabinbin kasing motion to quash information ang depensa na unang inihain sa Capas Tarlac RTC kung saan unang inihain ang kaso bago ilipat dito. Kaya may hanggang Miyerkules sa magkabilang panig na magsumite muna ng posisyon ukol sa mosyon. Pero matatag ang posisyon ni Judge Amigo Amano na sa Valenzuela City Jail si Go. Sa kabilayan ng hiling ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David na manatili ang kliyente sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan tiyak ang proteksyon ni Go. Magiging magulo rin anya ang sitwasyon dahil pinaharap sa Kamara at Senado si Go bukod sa may warrant of arrest din mula sa Pasig RTC. Pero tutol dito ang prosekusyon sa panguna ng ombudsman na kinatigan ng korte. Nang sabihin ng depensa na magpipiyansa si Go, nagmosyon ng prosekusyon na dapat quadruple ang bail nito. Matapos ipakita ang kakayahang umalis ng bansa, kaya nahuli sa Indonesia. Sa huli, nagdesisyon ng korte na triplihin ang piyansa. Dahil sa piyansa, hindi na itinuloy ang naunang planong desisyonan ang hiling ng Kamara na mapasa kanila ang custody kay Go matapos makontempt sa Pogo investigation ng Quadcom. Ipinaalam din ni Judge Amigo Amano sa open court na schoolmate niya sa San Beda Law si Attorney David at Mrs. nito. Kaya kung may hindi komportable ay pwede naman siyang ipa-inhibit. Pero sabi ng lead counsel mula sa ombudsman, walang problema. Total, puro sila taga San Beda. Sa halos 1 oras sa diskusyon sa korte, nakinig lang si Go sa tabi ng mga abogado at sa harap ng ilang pulis. Anong reaksyon naman ni Mayor Go nung inaresto ulit siya? Well, actually tanggap na niya yung situation. Nag-sync na sa kanya yung mga pangyayari na yan. So, sabi nga, you just have to leave it to the Lord kasi meron siyang better purpose for all this that is happening right now. Matapos makapagpiyansa, inaresto muli ng mga otoridad si dismissed Bamban Mayor Alice Go para sa kasong kinakaharap niya sa Pasig RTC. At mula rito sa Valenzuela RTC ay dinala muna siya sa Camp Crame para sa isang medical examination. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. At alamin na natin kung nasaan si Alice Go na pinaaresto na nga ng Pasig RTC para sa kasong qualified trafficking. Kanina ay inihahanda na ang selda niya sa Pasig City Jail Female Dormitory. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, handa na nga ang Bureau of Jail Management and Penology na tanggapin si dismissed Mayor Alice Go dito sa kanilang pasilidad sa Pasig City. Dito sa Pasig City Jail Female Dormitory, inihahanda na ang selda para kay Alice Go at meron na rin inilang espasyo para matulugan niya. Naghahanda sila matapos maglabas ng arrest warrant at commitment order ang Pasig Regional Trial Court Branch 167 para kay Go at 15 kapwa akusado para sa kasong qualified trafficking. Inutusan ng korte ang NCR-CIDG Custodial Facility na ilipat ang kustodiya ni Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, ikinulong si Go matapos maaresto sa Indonesia kamakailan. Aminado ang BJMP na masikip sa female dormitory na 200% ang congestion rate.
Ang buong dormitoryo na pang 36 lang dapat, may 135 na PDL o persons deprived of liberty. Ang selda ni Go na nasa 4th floor ng female dorm, may mahigit 40 PDL pero pang-siyam lang dapat. Kabilang sa mga narito sa pasilidad na ito, ang 3 babaeng kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Gayunman, titiyakin daw nilang ligtas si Go dito at hindi raw nila bibigyan ng VIP treatment. Medyo mahirap po siguro yung adjustment dito. Sa ngayon po, yung nakita po nilang bakante is yung nasa pangatlong palapag nung bed banks. Yun na lang po ang bakante. Yung mga dating pinaglalagyan ng gamit. So pinapabakante na po ng warden para yun po yung sleeping space niya. We assure the public na wala talagang VIP treatment. Ang Malaysian national na si Walter Wong Long na inaresto sa illegal Pogo Hub sa Banban Tarlac na nakadetain sa Tarlac Provincial Jail sa Tarlac City, pinalilipat ng korte sa Pasig City Jail. Batay sa utos, non-bailable ang kinakaharap nilang kaso. Nakatakda ang pre-trial at arraignment sa September 27. Nananatiling at large ang ibang akusado, kabilang si Wan Ziyang na tinawag ng PAOK bilang boss of all bosses ng Pogo at si dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan. Sabi ni Justice Secretary Jesus Remulla, sumuko na dapat ang ibang akusado. Vicky, patuloy tayong magbabantay dito sa Pasig City Jail, female dormitory at kanina po ay napansin natin, Vicky, nitong hapon ay nagdagdag po ng mga tauhan ang BJMP dito. Vicky? So Sandra, inaasahan ba ngayong gabi na dadalhin si Alice Go sa Pasig City Jail? Yes, Vicky, hanggang ngayon ay inaasahan pa rin yung pagdating niya dito. Bagamat walang maibigay sa atin na oras ang BJMP, pero sila ay patuloy pa rin nagbabantay at naghahanda sa kanyang pagdating. Kasi ngayong oras na ito ay sumasailalim po sa medical check-up sa Camp Crame itong si Go at yan po ay bahagi ng kanilang proseso. Pagkatapos ay inaasahan po na dadalhin pa rin siya dito sa BJMP facility na ito sa Pasig City. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Hawak na ng Philippine National Police ang isang umunong dating miyembro ng tinaguriang Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Colonel Jean Fajardo, vine-verify pa nila kung talagang miyembro siya ng Kingdom of Jesus Christ at kung totoong mayroon silang mga armas. Pero pinatotohanan umano ng nasabing individual ang mga akusasyong ginagamit sila sa pansariling interes ni Kibuloy at ginagawang panakot sa mga biktima umano ng religious leader. May mga binanggit din siyang pangalan na kasama umano sa Angels of Death pero natatakot lang daw lumantad. Ayon sa PNP, hahayaan nila ang korte na magdesisyon kung may basihan ng mga sinabi ng hawak nilang mga individual. Una nang sinabi ng kampo ni Kibuloy na walang Angels of Death sa KOJC. Paalala, kung nagmahal ang paninda ng inyong mga suki, may umiiral pa ring price freeze sa ilang lugar na apektado ng bagyong Karina at habagat noong Hulyo. Nag-inspeksyon kaugnay niya ng DTI na ngayon pa lamang nakatanggap na ng mga hirit na magtaas presyo. Nakatutok si Von Aquino. Para tiyaking nasusunod ang umiiral na price freeze sa Metro Manila, nag-inspeksyon sa farmers market ang Trade Department at Quezon City officials. Tinignan nila ang presyo ng baboy, baka at bigas. Kinumusta rin ang presyo ng mga dilatang gatas at mantika sa grocery store ng isang mall. Okay naman, lahat ng presyo pasok sa standard na dapat ibenta ng mga sellers. Expected din po namin na marami pong magiging sales for this coming October. Sakop ng price freeze ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, karne, gulay, mantika at tinapay, pati itlog, kape, asukal, asin, sabon at kandila. Sabi ng DTI, wala namang naging paglabag ang mga tindahang ininspeksyon nila. Hanggang September 22 iiral ang price freeze sa mga lugar na napinsala ng bagyong Karina at habagat noong July 24. Bukod sa Metro Manila, epektibo yan sa Bataan, Batangas, Bulacan, Cainta sa Rizal, Cavite at mga bayan ng Baco at Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Ibig sabihin, bawal muna magtaas presyo. Di pa man yan tapos, may mga manufacturers nang humiling na mag-adjust ng suggested retail price. It's normal naman, they'll always say nalulugi sila. But we also need to be sensitive to the needs of the consumers. Babantayan na rin ang mga Noche Buena items bagamat di pa masabi kung magmamahal ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras.
Dagsana ang mga deboto sa Naga City ngayong bisperas ng fluvial procession ng Our Lady of Peña Francia. Lalong espesyal ang pista ngayong taon dahil sabay sa ikasandaang canonical celebration ng Peña Francia. Mula mismo sa Naga, live na nakatutok, Oscar Oida. Oscar! Emil, sa kabila ng mayat-mayang pag-ulan, hindi naman nagpatinag ang mga deboto ng Inang Peña Francia dito sa Naga City. Maaga pa lang, dagsana ang mga deboto sa pahalik ng Our Lady of Peña Francia dito sa St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral sa Naga City. Marami ang dumayo pa mula sa malalayong lugar. Baon ng kani-kanilang panalangin at kwento tungkol sa Inang Peña Francia. Nagkaroon ako ng cancer. 1986, 87 ba yun? Every time na maglalagay kami ng bulaklak sa paanan niya, nag-whisper ako sa kanya, sabi ko, kaya mo naman nag-extension. Hanggang ngayon buhay pa ako. Panata na rin naman namin. Marami ang nagtitinda ng mga memorabilia, rosaryo, t-shirt at iba pang may imahe ng ina. Ang mga taga-Commission on Liturgy ng Archdiocese of Caceres sa Bicol Region naman, abala sa isasagawang misa sa harap ng Quadricentennial Arch sa tapat ng Cathedral bukas bago ang fluvial procession. Extra special ang selebrasyon dahil ipinagdiriwang din ang ika-100 canonical celebration ng Peña Francia. Canonical coronation is a special recognition given by Rome. Usually there are two requirements: antiquity and miracles. Antiquity because it should have passed the test of time. And in 1920, when the petition was made for canonical coronation, the devotion was already more than 200 years old. So, pasado. Alauna ng hapon bukas, inaasahang magsisimula ang fluvial procession. Hindi yan pare-pareho kada taon dahil nakadepende sa taas ng tubig sa Naga River. Pag masyadong mataas yung tubig na high tide at the peak, yung peak ng high tide, hindi kami makakadaan sa ilalim ng tulay ng Colgante and Panganiban. Pag low tide naman, masyadong mababaw ang tubig, sasayad yung pagoda. Hindi yan naabante. So talagang we observe the tide na in between. Mula sa katedral, isasakay ng pagoda ang Inang Peña Francia para baybayin ang Naga River pabalik ng Basilica Wharf o landingan. Sa mga magtatangka namang tumalon sa ilog habang prosesyon, sa paniwalang nagiging blessed ang ilog pag dinadaanan ng Inang Peña Francia, may ibang panawagan ang simbahan. Kung siya ang ating ina at reyna natin siya, ang ilog ay kanyang dinadaanan, dapat nating alagaan yung river. We must make sure na the river will not be polluted because it is the river we dedicate to our Blessed Mother. Samantala, Emil, ayon sa Naga City Police, ay aabot sa mahigit 2,000 pulis ang ipapakalat para sa fluvial procession bukas, no? At paalala nila, huwag na huwag pupunta ng prosesyon ang nakainom o lasing at hanggat maaari, iwasan na ang pagdadala o pagbitbit ng mahalagang gamit. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Na-inquest na si Tony Yang, ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, matapos arestuhin sa NAIA kagabi. Iniugnay si Yang kay Alice Guo at may ari-arian umano sa Cagayan de Oro na hinihinalang may pogo. Nakatutok si John Consulta. Hinarang sa NAIA Terminal 3 ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC si Tony Yang, kapatid ng dating Presidential Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. We have a mission order issued by the Commissioner of Immigration for your case here for being undesirable alien and for misrepresentation. You're under arrest. Pero bukod sa kasong yan, may warrant din siya sa China dahil sa fraud ayon sa aking source. Ayon naman sa PAOK, isa umano si Tony Yang sa mga katransaksyon ni Alice Guo sa kasagsagan ng Pogo Operation sa Bamban, Tarlac. May transactions kasi na kami na tinitingnan. And yung transaction na yun, talagang nag-abot sila, hindi lang isa o dalawa, nag-abot sila dun sa mga transaction na yun. Yung kay Alice Guo, yung Banban, tsaka yung grupo nitong si Tony Yang. Nakarecover sa bag ni Yang ang 1.4 million cash at mamahaling gamit, pati Chinese passport at Philippine birth certificate.
na late ding nairehistro tulad ng kay Alice Guo. Lumalabas na halos pareho ang birthday ng kanyang mga katauhan. Inimbestigahan namin yung Antonio Maestrado Lim. And then sa pag-iimbestiga namin, lumalabas na siya pala ay si Tony Yang. Pinalalabas niyang Pilipino siya kahit hindi umano. Because of that birth certificate, nakakuha na siya ng mga government-issued IDs. Like yung mga driver's license. Meron nga siyang yung firearms registration, tsaka yung permit to carry niya. Kasing level at modus na ginawa ni Alice Go para makakuha siya nung identity niya dito sa atin. Ayon sa PAOK, iimbestigahan nila ang Municipal Civil Registry na nagproseso ng late registration ni Tony Yang. Hindi natin alam, baka hindi lang 1 o 10 ito, baka libo din ang nag-late registration dito. Which is, ang iniisip namin, baka nakapag-establish na rin sila ng mga ganyang criminal activities. Ayon sa PAOK, tinututukan din nila ngayon ang 10 ektaryang property na ito ni Tony Yang sa Cagayan de Oro na may sariling port at hinihinalang may pogo sa loob. Nagpasok sila ng bigas from Vietnam. So, sinita yan. Kasi since sila ay nasa steel business, dapat steel lang talaga ang pwede nilang gawin at pwede nilang ipasok. Yung mga structure na nakita namin doon, yung initial intel report sa amin, talagang ginawa yun para sa pogo. At marami nakikita mga foreign nationals doon sa loob. So siguro in the next few days baka either pasukin na namin yun o inspeksyonin. Kanina, sumailalim na sa inquest ng Bureau of Immigration si Tony Yang para sa immigration law violations. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, yung kumpol ng mga ulap na namataan kahapon, naging low pressure area kaninang umaga hanggang sa naging bagyo na ngayong hapon at tinatawag ng Bagyong Igme. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes. Posibleng maranasan dyan ang malakas na hangin kaya delikadong pumulaot dahil sa malalaking alon. Huli itong namataan sa layong 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong mag-landfall sa Pilipinas. Tatama o daraan yan sa Taiwan at posibleng sa linggo ay nasa labas na ng PAR. Paliwanag ng Pag-asa, medyo marami at umabot na sa 5 ang bagyo sa bansa ngayong Setyembre dahil sa tinatawag na monsoon gyre, kung saan maraming nabubuong sirkulasyon. Kahit hindi tatama sa lupa, palalakasin ng Bagyong Igme ang habagat na magpapaulan sa ilang lugar ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Ilocos Provinces, Cagayan Valley, Cordillera, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Calabarzon at Bicol Region. Posible rin yan sa malaking bahagi ng Visayas kung saan may heavy to intense rains. Halos ganyan din ang inaasahang panahon pagsapit ng linggo. Ingat mga kapuso sa banta ng baha o landslide. Maaari ring ulanin ang malaking bahagi ng Mindanao ngayong weekend tuwing hapon. May malalakas na ulan dulot ng thunderstorms kaya maging alerto. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan bukas at sa linggo, lalo na bandang hapon. Muling pinagtibay ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia kasunod ng pagbisita sa bansa ng President-elect ng Indonesia. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bumisita sa Malacanang kaninang tanghali si Indonesian President-elect Prabowo Subianto. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng Pangulo na magandang senyales sa isa sa unang piniling puntahan ng incoming Indonesian President ang Pilipinas. Indonesia ang unang binisita ni Marcos nang maupo sa pwesto noong 2022. And I think your visit here today will certainly bring a new impetus to making that relationship between Indonesia and the Philippines stronger and deeper. Bilang tugon, sinabi ni Prabowo na bahagi ito ng Asian Way na bago umupo sa pwesto ay binibisita ang mga kaalyado at muling pinagtibay ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. May 75 taon na ang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. We have common roots, cultural, historical, and by the fact that we are very close neighbors, it behooves us, I think, to always support each other and to work together closely in all fields.
Bago naging President-elect, nagsilbi si Prabowo bilang Defense Minister ng Indonesia. Dati siyang Military General at kaalyado ng papalitang si Joko Widodo. Formal na uupo si Prabowo bilang Pangulo sa October 20. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Bumaba sa pang-45 ang Pilipinas sa 89 na bansang kasama sa Best Countries List ng American media company na US News and World Report. Mas mababa yan sa 43rd spot ng Pilipinas noong nakaraang taon. Nanguna sa rankings ang Switzerland na sinundan ng Japan at United States. Hindi bababa sa 17,000 individual ang lumahok sa survey noong Marso hanggang Mayo. Binigyan nila ng grado ang bawat bansa base sa 73 country attribute na may uugnay sa isang matagumpay at modernong bansa. Dinevelop ang pag-aaral sa tulong ng Wharton School of the University of Pennsylvania. Nakipagkita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City. Sabi ni Robredo sa isang pahayag, nagpunta sa Naga ang bise para sa Peña Francia Festival. Sinamantala raw ni Duterte ang pagkakataon at binisita si Robredo sa kanyang bahay kung saan sila nag-usap. Sabi ni Robredo, personal at hindi politikal ang kanilang pinag-usapan. Naglalakad ka lang pero picturesque view ang mapagmamasdan dahil yan sa magarbong arkitektura na ipinagmamalaki ng Hungary. Sagot na namin ang virtual tour. Tara't panoorin ang Best of Budapest sa pagtutok ni Darlene Kai. Kasaysayang makikita sa ingrante nitong arkitektura at naggagandahang tourist attractions. Ito ang Budapest o Budapest para sa locals, ang kabisera ng Hungary. Mula Maynila, hindi bababa sa 15 oras ang biyahe sa eroplano papunta sa Luzon na nagsisilbing isa sa mga gateway ng Central Europe. Sulit naman dahil bukod sa malamig na simoy ng hangin, ibang mukha ng Europa ang matatanaw dito. Ang iconic Hungarian Parliament Building. Sa labas pa lang, angat na sa karaniwang mas moderno at masimpleng government buildings ng ibang bansa. At pagpasok, makikita ang regal, puno ng pinto, at magarbo ang mga disenyo sa loob. At ang backdrop sa labas, talaga namang pang-postcard. Nariyan ang Fisherman's Bastion kung saan makikita ang overlooking view ng Budapest. Magaganda rin ang mga simbahan dito tulad nitong Matthias Church. Iconic din ang mga tulay dito tulad ng Chain Bridge at Liberty Bridge. At sa gabi, lalong tumitingkad ang ganda ng Budapest. Ang mga gusali nagkakaroon ng mistulang golden glow. Ibang klaseng ganda yung makikita dito sa Budapest kapag gabi na. Nandito ako sa isang river cruise sa Danube River at talaga namang kitang-kita yung ganda ng Parliament Building dito sa aking likuran. Kaya hindi nakapagtatakang dinarayo ng mga turista ang Budapest. It's such a beautiful city. Since this is my very first time, so I would say that I would suggest to my friends whoever want to get a sightseeing of this beautiful city. Being here, it's actually like living my dream, and I really love it here in Budapest, and also coming from Malaysia. Malaysia itself is a melting pot of different races, different culture, and it's the same here. Kung pagod, maaaring kumain muna ng Hungarian delicacies, gaya nitong chimney cake na isang manipis na tinapay na korteng cylinder at ni-roast. Pwedeng mamili ng flavor gaya ng cinnamon, vanilla at walnut. It's nice. It's crispy. Para siyang pretzel. Yeah. With Nutella and cinnamon. And also I like the taste full of cinnamon stuff. Yeah, it's strong. It's good. It's a good snack. Yeah. Busog na ang tiyan, busog pa ang mata. Dito kung saan pinagsama-sama ang ganda ng kultura, arkitektura at kasaysayan. Mula rito sa Budapest, Hungary, Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News.
At yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga kapuso. 96 days na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.